Miguel, anak, tinawag kita dito dahil may mahalaga akong ipapakiusap sa'yo. Bantayan mo ang babaeng patitirahin ko sa bahay na ito, wika ni Don Fernando Monteverde, habang ang tinig niya'y may halong bigat at seryosong damdamin. Napakunot ang noo ni Miguel sa narinig mula sa kanyang tiyuhin. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, Uncle? Tanong niya, may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Ngunit bago sumagot, kinuha muna ni Don Fernando ang isang baso ng alak, ininom ito ng dahan-dahan, at tumayo upang sumilip sa bintana. Tila ba kinakalap niya ang lakas ng loob bago magpatuloy. Humugat siya ng malalim na hininga at nagsimula ng magsalita. Samantala, si Miguel naman ay nanatiling prente sa sofa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pag-aalala. Alam niyang ang bawat salitang sasabihin ng kanyang tiyuhin ay may bigat na hindi basta-basta. Makinig ka, Miguel, ani Don Fernando, ang tinig niya'y bahagyang nanginginig. Si Isabel, nakilala ko siya sa Cebu, noong minsang magbakasyon ako doon. Alam kong mali, ngunit habang nakakasama ko siya, hindi ko napigilan ang damdamin ko. Napamahal siya sa akin, at ganoon din ako sa kanya, hanggang sa dumating ang puntong hindi na namin kayang itago ang nararamdaman namin. Sandaling tumigil si Don Fernando, tila ninanamnam ang bawat alaala. Nang umalis ako sa Cebu, kaagad kong ipinagawa ang mansyon na ito para sa kanya, dagdag niya, ang boses niya'y puno ng emosyon. Nabigla si Miguel sa revelasyon ng kanyang tiyuhin. Ibig sabihin, Uncle, may kabit ka? At ay-tatayra mo siya dito? At ako pa ang pagbabantayin mo sa kanya? Tanong ni Miguel, ang kanyang nooy kunot at ang tono niya'y puno ng hindi pagsang-ayon. Tumango si Don Fernando, ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi ngunit may bahid din ng determinasyon. Tama ka, aalis ako papuntang Amerika upang ayusin ang annulment namin ng tita mo. Po, talaga bang maghihiwalay na kayo ni Doña Teresa? Akala ko ba maayos pa ang lahat? Tanong ni Miguel, ang boses niya'y puno ng pag-aalala at lungkot. Maniwala ka, Miguel, pinilit kong ayusin. Ngunit hindi na namin magawa. Palagi na lang kaming nag-aaway, at wala na rin namang patutunguhan ang lahat. Isa pa, nagkasundo na rin kami na maghiwalay. Kaya sa pagbabalik ko, ang kasal naman namin ni Isabel ang aayusin ko, paliwanag ni Don Fernando, ang kanyang mga matay tila nagmamakaawa na maunawaan siya. Nalungkot si Miguel, hindi niya matanggap ang kinahinatnan ng pagsasama ng kanyang tiyuhin at tita. May kinalaman ba sa paghihiwalay ninyo ang babaeng ipinalit mo kay Doña Teresa, Uncle? Seryosong tanong ni Miguel. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib dahil sa hindi magandang nangyari sa itinuturing niyang pangalawang pamilya. Napatingin si Don Fernando kay Miguel at dahan-daang lumapit sa binata. Umupo siya sa tapat ng sofa na kinauupuan ng pamangkin. Tinitigan niya ito ng mariin at humugat ng malalim na hininga. Alam niyang mahirap itong ipaliwanag, ngunit kailangan niyang sabihin ang totoo. Oh, Miguel, mula nang makilala ko si Isabel, tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko sa Doña Teresa mo. Hindi ko sinadyang mangyari ito, ngunit sadyang na fall out of love na lang ako. At ngayon, wala na akong ibang gustong makasama kundi si Isabel. Mahal na mahal ko siya. Ay ho, sana'y maunawaan mo, pakiusap ni Don Fernando, ang boses niya'y puno ng pag-asa at pagsisisi. Napakuyom ng kamao, napalunok ng laway si Miguel, ang dibdib niya'y tila pinipiga ng sakit at galit. Para sa kanya, si Doña Teresa ay hindi lamang asawa ng kanyang tiyuhin, kundi isang ina na nag-aruga at nagmahal sa kanya mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya matanggap na ang isang babae, na sa tingin niya ay isang kabit lamang, ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilya ng kanyang tiyuhin, isang bagay na nangyari rin sa kanyang sariling pamilya. Sa kabila ng kanyang galit, isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang masira ang pamilyang itinuring niyang sarili niyang tahanan. Kailan po ba darating si Isabel dito, Uncle? Tanong ni Miguel, pilit na itinatago ang tensyon sa kanyang boses. Actually, paparating na siya ngayon. Pinakuha ko na siya sa tauhan ko, sagot ni Don Fernando habang sinasalinan ng alak ang kanyang baso. Tumango-tango si Miguel, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng plano. Hindi niya ipinaalam sa kanyang tiyuhin ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, malaki ang respeto niya kay Don Fernando, na tumayong ama niya mula nang kupkupin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila masakit sa kanya ang makita ang taong itinuring niyang haligi ng kanilang pamilya na unti-unting sinisira ang sariling tahanan.
Saan po ang magiging kwarto ko dito, Uncle? Tanong ni Miguel, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang anyo. Bahala ka na kung anong gusto mong kwarto. Ay ho, maraming bakanteng kwarto dito. Huwag lang yung nasa dulo ng second floor, sagot ni Don Fernando sabay turo sa isang direksyon. Nagtaka si Miguel, bakit po hindi iyon, Uncle? Iyon ang magiging kwarto ni Isabel habang hindi pa kami kasal, sagot ni Don Fernando na tila ba wala itong nakikitang mali. Bakit po may sariling kwarto si Isabel? Hindi ba dapat sa kwarto niyo siya? Tanong ni Miguel, pilit na pinipigilan ang inis na nararamdaman. Probinsyana si Isabel, ay ho. Gusto niya munang magpakasal bago siya tumira sa kwarto ko. Kaya nga gusto kong bilisan ang annulment namin ng tita Teresa mo, paliwanag ni Don Fernando. Ang tinig niya'y puno ng determinasyon. Napangiti ng lihim si Miguel, tila ba may naisip na siyang paraan upang harapin ang sitwasyon. Okay po, kailan po kayo aalis papuntang Amerika? Ngayong araw sana, pero naglamang si Isabel na huwag muna. Kaya baka sa susunod na araw na lang. Ipasyal ko muna siya para hindi siya mabagot kapag umalis na ako, sagot ni Don Fernando. Sige po, Uncle, maghahanap na lang po muna ako ng kwarto ko para makapagpahinga. Medyo pagod din po ako mula sa trabaho, paalam ni Miguel. Okay. Ay ho, hihintayin ko lang dito si Isabel. Malapit na rin siyang dumating, sagot ni Don Fernando. Ang lihim na plano, pag-akyat ni Miguel sa second floor, agad niyang pinuntahan ang kwartong tinukoy ni Don Fernando para kay Isabel. Napakagara nito, mula sa mga mamahaling kurtina, carpet, hanggang sa mga gamit na pambabae. Kumpleto rin ito sa appliances, may sariling TV, refrigerator, at sofa. Tumigil si Miguel sa gitna ng kwarto, pinagmamasdan ang bawat sulok nito. Halatang mahal na mahal ng kanyang tiyuhin ang babaeng ito, na tila handang ibigay ang lahat, kahit pa ang kanyang pamilya. Alamin natin kung hanggang saan ang pagmamahal mo, Uncle, bulong ni Miguel sa sarili. Isabel, kahit hindi pa kita kilala, sigurado akong pera lang ng uncle ko ang habol mo, dagdag pa niya sa kanyang isipan bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Pumasok siya sa kwarto sa tabi nito. Malaki rin ito at maganda, sapat na para sa kanya. Inayos niya ang kanyang mga dala sa malaking cabinet at humiga sa malambot na kama. Hindi nagtagal, nakatulog siya dahil sa pagod. Ang pagtatagpo, magagabi na nang magising si Miguel. Kumakalam na ang kanyang tiyan kaya bumaba siya upang maghanap ng makakain. Pagpasok niya sa kusina, naamoy niya agad ang napakabangong niluluto. Lalo siyang nagutom dahil sa amoy na iyon. Ngunit higit na nagulat siya nang makita ang nagluluto, isang napakagandang babae. Halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa babae. Ang sarap naman ng niluluto mo, ani Miguel na may ngiti sa labi. Lumapit siya sa babae, ngunit ngumiti lamang ito at itinuloy ang ginagawa. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang katulong ni Uncle, dagdag pa ni Miguel habang nakatitig pa rin sa babae. Biglang nagsalita si Don Fernando na hindi niya napansing nasa likod niya na pala. Hindi siya katulong, Miguel. Siya si Isabel, ang magiging tita mo. Siya ang babaeng pakakasalan ko. Halos matigilan si Miguel sa narinig. Ang babaeng ito, na tila perpekto sa paningin niya, ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa halip na magalit, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, isang ideyang maaaring magbago sa lahat. Ang pagkakilala, hindi makapaniwala si Miguel na ang babaeng nasa harapan niya, ang napakaganda, tila isang diyosa sa kanyang paningin, ay si Isabel, ang babaeng magiging asawa ng kanyang tiyuhin. Kanina lamang ay naramdaman niya ang paghanga sa kagandahan nito, ngunit ngayon, ang paghanga ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Ngunit tulad ng isang bihasang aktor, hindi niya ipinahalata ang tunay niyang nararamdaman. Sa halip, pinilit niyang ngumiti, kahit na parang sinasakal siya ng bigat ng kanyang damdamin. Ganun ba? Ang galing mo talagang pumili, Uncle. In fairness, ang ganda niya, ani Miguel na may pilit ng ngiti, sinubukang gawing magaan ang usapan. Ngumisi naman si Don Fernando, halatang natutuwa sa papuri ng pamangkin. Aba, ay ho, wala sa lahi natin ang mahina sa pagpili ng babae. Sa ganda nating lalaki, pipili ba tayo ng mahinang klase ng babae? Sagot nito, puno ng pagmamalaki. Si Don Fernando, bagamat 51 taong gulang na, ay tila hindi tumatanda. Ang kanyang maayos na pangangatawan, na alaga ng regular na pagpunta sa gym, ay nagdadagdag sa kanyang karisma.
Ang kanyang maayos na bihis at makinis na balat ay palatandaan ng marangyang pamumuhay. Walang duda, kahit sinong babae ay mahuhulog sa kanyang mga ngiti at titig. Oo naman, Uncle, wala sa lahi natin ang mahina sa babae, sagot ni Miguel, pilit na tumatawa habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Isabel, sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Napatawa si Isabel at sinabayan ng pagbibiro. Nako, magtiis nga kayo. Pareho kayong maangin. Ngunit hindi nagpatalo si Don Fernando. Totoo naman, honey, gwapo naman talaga ako, hindi ba? Sabay yakap sa maliit na bewang ni Isabel, na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Oo na, kayo na ang pinakagwapo sa balat ng lupa, sagot ni Isabel habang natatawa. Pilit na iniiwasan ang mga titig ni Miguel na tila ba sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang alaala ng nakaraan, habang naglalambingan ang dalawa, tahimik namang nagngingit-ngit si Miguel. Ang bawat kilos nila ay tila nagbabalik ng mapait na alaala mula sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang mga sigawan ng kanyang mga magulang, ang mga salitang naglalason sa kanyang murang isipan. Naalala niya kung paano sinira ng kabit ng kanyang ama ang kanilang pamilya, kung paano siya iniwan ng kanyang ama para sa ibang babae. Siya, isang batang walang kamuwang-muwang, ay naiwan upang pagdaanan ang sakit na dulot ng pagkawasak ng kanilang tahanan. At hindi lamang iyon, ang kanyang ina, na sa unay naging sandigan niya, ay muling nag-asawa at iniwan din siya. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanilang yaya, sa isang mansyon na unti-unting nawala sa kanila. Ang mga gabi ng kanyang kabataan ay puno ng pag-iyak, hinahanap ang yakap ng isang ina na wala na. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang niya na ipinagbili na ang kanilang mansyon, at siya'y tuluyang iniwan. Si Don Fernando, ang kapatid ng kanyang ama, ang sumagip sa kanya. Pinakiusapan niya ang kanyang ina na siya na ang bahala kay Miguel, at pumayag naman ito. Mula noon, si Don Fernando ang tumayong ama niya. Ngunit kahit gaano pa kalaki ang pasasalamat niya sa tiyuhin, hindi niya maiwasang magdala ng puot sa kanyang puso, lalo na't ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya ay ang isang kabit. At ngayon, narito siya, muling nasasaksihan ng parehong senaryo. Si Isabel, ang babaeng ito, ang magiging dahilan ng pagkasira ng pangalawa niyang pamilya. Napakuyom si Miguel ng kamao, pilit pinipigilan ang galit na bumabalot sa kanya. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang masira muli ang kanyang pamilya. Ang pagpigil. Napansin ni Don Fernando ang kakaibang ekspresyon ni Miguel. Miguel, okay ka lang ba? Tanong nito, puno ng pag-aalala.